Alina's POV. Tahimik ako sumakay sa sasakyan ni Stel. Noong una, ayos naman ang naging biyahe namin, pero hindi naglaon, napansin kong ibang kalsada yata ang tinatahak namin. Stel, anong ibig sabihin nito? Hindi itong way pauwi ng bahay ko ah. Seryoso kong tanong sa kanya. Hindi naman siya umiimik, kaya hindi ko mapigilan na makaramdam ng kaba. Diretso lang ang kanyang tingin sa unang bahagi ng kanyang sasakyan, habang mahigpit ang pagkakahawak niya sa manibela. Anong ibig sabihin nito? Saan ka ba pupunta? Saan mo ko dadalhin? Seryoso kong tanong, wala pa rin akong nakuhang sagot, kaya pilit ko nang binubuksan ang pintuan ng sasakyan kahit na mabilis ang takbo nito. Hindi ko alam kung ano tumatakbo sa isipan ni Stel, pero natatakot ako sa posibleng mangyari. Hindi magandang kutob ko, kaya kahit na matagal na kami magkakilala, wala akong planong magtiwala sa kanya ng sobra. Hindi mawawala ang katotohanang ikakasal na siya sa ibang babae, at kahit na may nararamdaman pa rin akong pag-ibig sa kanya, kagaya ng dati kong desisyon, buo ang loob ko na kalimutan na siya. Dahil hindi ko talaga mabuksan ang pintuan ng sasakyan, wala na akong nagawa pa kundi ang manahimik na lang. Wala na akong magagawa pa, wala na rin makakatulong sa kalagayan ko kung uubusin kong lakas at energy ko dahil mukhang bingi itong si Stel. Lahat ng sinasabi ko, wala man lang ako nakuha na kahit na anong reaksyon mula sa kanya. Hanggang sa namalayan ko na lang na habang tumatagal, paliblib ng paliblib ang lugar na dinadaanan namin. Nag-aalala man sa sitwasyon, wala na akong nagawa pa, kundi ang manahimik na lang. Hindi niya naman siguro ko papatayin, hindi niya naman siguro ako sasaktan. Anong ibig sabihin nito? Bakit dito? Seryoso kong tanong sa kanya. Nang sa wakas ay tumigil din ang kanyang sasakyan. Pumasok kami sa hindi pa tapos na gate at mula sa kinaroroonan namin natatanaw kong isang ginagawang bahay. Ano to, Stel? Nahihibang ka na ba? Bakit dito mo ko dinala? Seryoso kong tanong sa kanya. Down, maiksi niyang bigkas. Nagpatiuna na siyang bumaba ng kotse kaya kagad na rin ako sumunod. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kokote niya pero hindi maganda ang kutob ko. Kung may binabala kang hindi maganda, wag mo nang ituloy. Wag na wag mong kalimutan na pinagkatiwala ko sa ni Daddy na ihatid ako sa sarili kong bahay. Galit kong wika sa kanya. Tiwala? Alina, ilang buwan ako naghintay sa pagbabalik mo. Pero anong ginawa mo? Malalaman ko na lang na may iba ka na. Seryoso niyang tanong sa akin. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang pagkadismaya kaya hindi ko mapigilan ang pagguhit na malungkot ng ngiti sa labi ko. Hindi ko sinabi sa'yo na hintayin mo ko. Bago ako umalis, malinaw naman na sigurong lahat, hindi ba? Hindi na pwedeng maging tayo, kaya tumigil ka na. Seryoso kong bigkas. Hindi ako papayag. Mahal kita. Mahal pa rin kita. Kagad niyang bigkas at halos inisang hakbang niya lang ang pagitan namin. Nagulat na lang ako na bigla niya na lang akong yakapin at mga halikan sana sa labi, pero mabilis akong nakaiwas. Stel, ano ba? Nahihibang ka na ba? Ayaw ko na sa'yo. Ayaw ko na sa'yo. Galit kong sigaw at sa pilitang kumawala sa pagkakayakap niya sa akin. Bakit ba napakahirap mong magpatawad, Alina? Isang chance lang naman ang hinihingi ko eh. Isang chance lang at kung sakaling mabigo man ako, naiparamdam sa'yo kung gaano kakahalaga sa akin, pwede mo na akong kamuhian habang buhay. Seryoso niyang sagot sa akin. Sa pagkakataon na ito, kitang-kita ko na ang pamumula ng kanyang mga mata, pero kaagad na rin akong umiling. Sorry, pero hindi na pwede. Ikakasal ka na nga, hindi ba? Ituon mo na lang ang buong mong atensyon sa babaeng pakakasalan mo. Wag mo na akong guguluhin. Seryosong sagot ko. Hindi pwede, ikaw ang mahal ko. Kung gusto mo, hihiwalayan ko si Rebecca. Kung gusto mo, iiwan ko na siya. Basta bumalik ka na lang sa akin. Nakikiusap niyang bigkas. Stel, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Iiwan mong babaeng pinangakuan mo ng kasal? Hindi ka ba nakukonsensya? Seryosong tanong ko. Akala ko makakalimutan kita. Kung sakaling ibaling ko sa ibang pagtingin ko pero nagkamali ako. Simula nung nakita kita kanina, muling bumalik sa puso't isipan ko ang nakaraan. Alina, ikaw pa rin ang mahal ko. Seryoso niyang sagot sa akin. Napaka-selfish mo, Stel. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isipan mo pero napaka-selfish mo. Galit kong sigaw sa kanya at mabilis na naglakad paalis. Kaagad ko namang naramdaman ng paghawak niya sa braso ko.
Ganyan na ba kasama ang tingin mo sa akin? Kasalanan ko ba kung bakit baliw na baliw pa rin ako sa'yo? Seryoso niyang tanong sa akin. Pilit ko naman sarili ko na pinigilan ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Hindi ko kasalanan kung bakit ka nagmumukhang baliw ngayon. Pero bilib lang ako sa'yo kung sakaling ituloy mo ang pagpapakasal mo sa babaeng pinangakuan mo ng kasal. Seryoso kong sagot sa kanya, hindi naman siya nakaimik. Kaya naman muli ako nagpatuloy sa pagsasalita. Niligawan mo siya, kaya sana wag mo siyang paasahin. Muli kong bigkas. Paano ka? Paano pag-iibigan natin? Seryosong tanong niya. Matagal na tayong wala, kaya ibaling mo na lang sa kanya ang buo mong atensyon. At pagmamahal, ibaling mo sa babaeng pakakasalan mo ang pagmamahal at tuluyan mo ng kalimutan ang kung ano man ang nakaraan natin. Seryoso kong sagot sa kanya. Ganun lang ba kadali sa'yo na sabihin yan na para bang baliwala na talaga sa'yo ang nakaraan natin? Hindi ko kaya. Hindi ko kaya, Alina. Seryoso niyang sagot. Kayanin mo dahil yun ang tama. Hindi ako magsasawang sabihin sa'yo na hindi tayo pwede. Wala na't wala nang karugtong pa kung ano man ang namagitan sa atin noon. Seryosong sagot ko. Siguro nga hindi mo pa talaga ako napapatawad ng lubusan. Kaya nasasabi mo yan. Siguro nga hanggang langit pa rin ang galit mo sa akin. Kaya ayaw mo pa rin akong bigyan ng chance. Seryoso niya sagot sa akin. Estelle, simula nung pinakasalan ni Daddy ang kakambal mong si Selena, pinatawad na kita. Wala na sa akin ang nakaraan at sana ganun ka din. Seryosong sagot ko. Kung napatawad mo na ako, bakit ayaw mo pa rin bumalik sa akin? Bakit patuloy mo pa rin akong tinalikuran? Seryoso niyang sagot. Dahil wala na, ayaw ko nang sumugal ulit. Ikaw ang una kong kabiguan. Sa'yo ako lumuha na sobra noon at ayaw ko nang mangyari ulit yun. You're getting married na at sana ituon mo na ang buo mong atensyon sa babaeng pakakasalan mo. Seryoso kong bigkas kahit na dumudugo ang puso ko. Ganito talaga, nasasaktan pa rin ako pero alam kong makakalimutan ko rin siya. Alam kong sa paglipas ng panahon, magtatagumpay din ako mabura siya sa puso ko. Hindi man ngayon pero willing ako maghintay dahil kahit na mahal ko pa siya, hindi na talaga pwedeng maging kami. Ayaw ko na kasing paulit-ulit akong dinadalaw ng anino ng nakaraan. Baka ilang ulit ko na siyang iniyakan at ayaw kong mangyari ulit. Ayaw kong bumalik sa umpisa. Willing akong tumandang mag-isa. Kakayanin ko din na makita siyang ikasal sa ibang babae. Malay mo naman hindi ba? Baka ang pagpapakasal niyang ito sa ibang maging way ko din para matanggap ng puso kong wala na talaga kami. Para din na hindi na ako umasa pa. Wala na ba talaga, Alina? Talaga bang hindi mo na ako mahal? Seryoso niyang tanong sa akin. Baka sa boses niyang pait kaya pilit akong ngumiti sa kanya. I am sorry, Stell, pero wala na talaga. Kung sa pagpapatawad, napatawad ko na lahat ng mga taong nagkamali sa akin pero hanggang doon na lang ang lahat. Wala na akong balak pang ipagkatiwalang puso't kinabukasan ko sa'yo. Seryoso kong sagot sa kanya. Hindi mo na ako mahal? Seryosong tanong niya sa akin habang titig na titig siya sa mga mata ko. Paulit-ulit na tanong, nagmumukha na tuloy kaming mga sirang plaka. Hindi na kita mahal. Seryosong sagot ko habang pilit kong sinasalubong ang titig niya. Napansin ko pa nga ng pagkarismaya na kagad na gumuhit sa mga mata niya. Bago siya tumangutango, wala na ako ibang hangad, kundi ang kaligayahan mo. Saka kahit na hindi na pwede tayong dalawa, hindi pa rin naman mawawala ang katotohanan ng pamilya mo ay konektado sa pamilya ko. Asawa ng daddy ko ang kakambal mo, kaya naman sana ituring mo na din ako bilang kadugo mo, lalo na't ang mga magulang mo nagpalaki sa akin noon. Seryoso kong muling bigkas, maluha-luha niya naman akong tinitigan. Kitang-kita ko sa mga mata niyang kabiguan pero wala na akong magagawa pa. Kung ano man ang desisyon ko noong bago ako umalis, ganun pa rin ang desisyon ko ngayon. Sanay na ako masaktan at kakayanin ko makita siyang ikakasal sa ibang babae. Okay. Wala na akong halaga sa'yo. Pwes, pakakasalan ko si Rebecca. Ipaparealize ko sa'yo na nagkamali ka sa desisyon mo ito, Alina. Seryoso niya sagot at mabilis sa sumakay ng sasakyan. Parang hindi niya ako kasamang pumunta sa bahay na ito na bigla na lang iniwan. Dismayado ako na nasundan na lang ng tingin ng paalis sa sasakyan ni Stell. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa utak niya pero wala akong choice kung hindi ang lumabas sa bakuran ng bahay na ito at maghanap ng masasakyan pa uwi ng bahay ko. Mukhang hindi pa rin nagbagong ugali ni Stell. Malakas pa rin ang tantrums at walang pakialam sa kapwa niya kapag sobrang nagagalit siya. Wala sa sariling napatingin ako sa under construction na bahay. Hindi pa tapos pero may gwardiya naman palang nagbabantay. Hindi ko napansin kanina. Itatawag ko na po ba kayo ng taxi, ma'am? Tanong niya pa sa akin habang naglalakad ako palabas. Hindi na po. Kaya ko ng sarili ko. Sagot ko.
Pinilit ko sarili ko na huwag maiyak pero kusa na rin pumatak ang luha sa aking mga mata. Walang hiyang Stel. Talagang iniwan niya pa ako sa isang alanganing lugar kung saan mukhang dinidevelop pa lang ng bagong subdivision. Wala kasi akong ibang nakikita kundi ang mangilan-ngilang kababayan na hindi pa tapos. Wala akong choice kundi ang maglakad sa maalikabok na hindi pa rin tapos na kalsada. Lubak-lubak pa siguro dahil sa mga malalaking sasakyang pumapasok. Pagod ako't gusto ko na sanang magpahinga. Pero dahil sa ginawa ni Stel, kailangan ko magtiis. Muli na naman akong pinahirapan ni Stel. Halos 30 minuto na ako naglalakad pero hindi pa rin ako nakakarating sa main road kung saan pwedeng makasakay ng taxi. Isang malayo't hindi pa tapos na subdivision ang pinagdala ni Stel sa akin. At parang gusto ko na tuloy siyang isumpa ngayon dahil sa ginawa niyang ito. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa utak ni Stel at kung bakit niya ako inatiis na iwan. Pagod na ako at napansin ko pang pagdilim ng buong paligid. Nagbabadya ng malakas na ulan kaya wala sa sarili na payakap ako sa sarili ko. Huminto ako sa paghakbang at nagpalingaling at hindi ko mapigilan na makaramdam ng pagkadismaya. Nang tuluyan na ngang pumatak ang malalaking butil ng ulan. "Estelle, I hate you!" Galit kong sigaw. Hopeless, tumigil ako sa paghakbang at hinayaan ko sarili kong mabasa ng tuluyan sa ulan. Hindi ko na din napigilan ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Bigla ko nakaramdam ng awa sa sarili ko dahil alam ko hindi ko to deserve. Hindi ko na napigilan pang mapaupo. Nakaramdam na rin kasi ako ng lamig pero hindi ko na alam kung saan ako patutungo. Mukhang wala talaga akong balak na balikan ni Stel. Dahil kung ayaw niya ako mapahamak at may concern siya sa akin, kanina pa siya sana nandito. Nakatulong ko akong napaupo habang nakatakip ang dalawa kong kamay sa aking muka. Sunod-sunod ang pagpatak ng luha sa aking mga mata at hindi ko pa nga maiwasang magulat at mapataas ng tingin na may biglang tumapik sa balikat ko. "Miss, ano bang ginagawa mo dito? Alam mo bang posible kang magkasakit sa pagbababad sa malakas na ulan?" Seryosong tanong ng isang gwapo at strangherong lalaki. May bitbit siyang payong kaya pala hindi ko naramdaman ang pagbagsak ng tubig ulan sa katawan ko. "Sino ka?" Hindi ko mapigilan tanong sa kanya. Ramdam ko na rin ang panginginig ng labi ko dahil sa lamig habang titig na titig ako sa mukha niya. Nakasuot siya ng kulay itim na t-shirt at maong pants habang punotang noon nakatitig din sa akin. "Ano ang ginagawa mo sa napakadelikadong lugar na ito, Miss Alina Montano?" Seryosong tanong niya na labis kong ikinagulat. Inilahad niya pang kamay niya sa harapan ko na walang pag-alinlangan kong tinanggap. Feeling ko kasi talaga na sa pagkakataong ito pumapasok na sa buto kong lamig na dulot ng pagkabasa ko sa ulan. "Kilala mo ko?" Seryosong tanong ko. Hindi niya ako sinagot bagkos inalalayan niya ako makatay tinakay patungo sa isang nakahintong sasakyan. Ni hindi ko malang naramdaman ang pagdating niya. Siguro dahil sa matinding frustrations na naramdaman ko. Inalalayan niya na muna ako makasakay ng kotse bago siya sumakay. Mabilis niya rin isinuot ang makapal na jacket sa akin habang inutusan niyang driver na patayin ng aircon na nasabing kotse. "Thank you," mahinang sambit ko. Nakaramdam na ako ng pagtaas ng temperatura sa aking katawan. Mukhang lalagnatin pa yata ako dulot ng pagkabasa ko sa ulan. "Magpahinga ka muna." Seryoso sagot niya pero malungkot ako napangiti. Muli ako napayakap sa sarili ko habang ramdam ko ang matinding lamig. Dahil sa sobrang lakas ng ulan, mabagal lang din ang takbo namin. Nagumpisa na rin sumakit ang ulo ko at hindi ko na rin mapigilan pang bumahin nang makailang ulit. "Okay ka lang ba?" Seryosong tanong niya sa akin. Alanganin naman akong umiling. "Ang lamig." "Sobrang lamig," mahinang sagot ko. "Basang-basa ka kaya normal lang na makaramdam ka ng ganyan." "Don't worry, malapit na tayo," sagot niya. Hindi ko na siya sinagot pa bagkos maring kong ipinikit ang aking mga mata. Hindi na rin ako nagprotesta pa nang sunod kong naramdaman ang pagyapos niya sa akin. "I am sorry kung bakit kailangan kong gawin ito pero ito lang ang alam kong paraan sa ngayon para maibsan ang nararamdaman mong lamig." Seryoso niyang bigkas habang nakayapos sa akin. Kahit papaano nakaramdam ako ng konting kaginhawaan sa ginawa niya kaya lalo ko sumiksik sa katawan niya. Estranghero siya pero may nararamdaman akong init mula sa katawan niya na sasapat para maibsan ng kahit na konting lamig na dulot ng pagkabasa ko. "Thank you," mahina kong sambit bago nagdilim ang buong paligid. Nagising ako sa isang hindi familiar na kwarto. Wala sa sarili mabilis ako napabangon at muli ding napahiga na makaramdam ako ng panghihina. Nasaan ako? Mahinang bulong ko kasabay ng pagbukas ng pintuan ng silid kung saan iniluwang isang familiar na mukha sa akin. Ang lalaking tumulong sa akin sa gitna ng malakas na ulan. "Mabuti naman at sa wakas nagising ka na rin. Alam mo bang halos 2 araw kang iginupo sa sakit?" Nakangiti niyang sagot. Wala sa sarili na patitig ako sa isa kong kamay at ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang mapansin ko na may nakakabit sa akin na dextrose.
Sino ka? Seryosong tanong ko. Your doctor, Dr. Alwin Gomez. Don't tell me na nakalimutan mo na ako. Nakangiti niyang sagot sa akin. Wala sa sariling pinakatitigan ko siya at ganun na lang panlalaki ng mga mata ko. Nang maalala kong isang doktor nag-alaga at tumitingin sa akin 3 years ago noong nakunan ako dulot ng pagkalaglag ko noon sa hagdan. Dr. Alwin, ikaw na ba yan? Gulat kong bigkas. Kaagad naman siyang napahalakak na akala mo tuwang-tuwa. Yes, the one and only. So kamusta ka na? Bakit kita nadaanan kahapon sa ilalim ng malakas na ulan? Seryosong tanong niya. Hindi naman ako nakaimik pero hindi ko rin maalis-alis ang pagkakatitig ko sa kanyang mukha. Ano kayang mangyayari ngayong patuloy na nakakatanggap ng rejection si Stel buhat kay Alina? Dahil kaya sa ginagawang pagtataboy ni Alina kay Stel, kay Rebecca ay tuluyan itong pakasalan ang dalaga. Dito na ba tuluyang tutuldukan ni Stel ang ginagawa niyang paghahabol kay Alina? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.